Good morning! La 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 la. Good morning! Happy Tuesday morning, September 20, 2016. It's 5:12 na po ng umaga. At syempre, gising-gising na po sa mga kiddos na may pasok pa at saka mga papasok pa lang ng trabaho, di ba? Iwas traffic po tayo. At good luck po sa mga babiyahe sa MRT. Sana... Good luck talaga. Ha? It's gonna be a long day. Sila kahapon, as always, sana maremedyohan yan. Good luck! Sige, anong meron? Oo, para naman mapag-good vibes natin yung ating mga kasambahay at para meron din silang wisdom bago sila pumunta sa kanilang mga trabaho, kanila sa mga paaralan nila, magbabasa muna tayo ng Biblia. Pero in line with that, meron tayong katanungan this morning. Ang ating pong tanong, paano daw kung ikaw ay nakagawa ng masama sa iyong asawa at sa iyong mga anak at gusto mong matuwid o maayos yung nagawa mong yon? Ano ba ang dapat mong gawin? Pero ano nga ba sinasabi ng banal na kasulatan para sa kasagutan sa tanong na ito? Yan po ang sasagutin ni Brother Eddie Soriano para sa ating Biblically Speaking. Yung pagkakamaling nagawa mo sa asawa mo, okay yung iyong attitude na gusto mong maituwid. Ang mali kasi na itutuwid. Ang pagkatuwid ng mali ay nandoon sa pagsunod sa aral ng Diyos. Ang sabi sa Biblia ay dapat ang lalaki maging tapat sa kanyang asawa. Ganon din naman yung babae. Sabi doon sa 13:4 ng Ebreo, pakinggan mo. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalo niya ay pawang hahatulan ng Diyos. Yun. Ang mapangalo niya, yung mapakiapid ay pawang hahatulan ng Diyos. Kaya para huwag kang mahatulan, ang sabi, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa. Huwag magkadungis ang higaan. Ang ibig sabihin ng huwag magkadungis ang higaan, huwag magkadungis yung inyong pagsasama sa laman. Huwag kang makikiapid, huwag kang mangangalunya. Lumalabas yun ang nagawa mo. Kaya lang, meron namang lunas doon, kapatid. Kung nagawa mo yun dahil sa hindi mo pa alam yung aral, wala ka pang maliwanag na pagkaunawa sa aral, napapatawad naman ng Diyos yun. Gaya nung sabi ni Pablo sa 1:13 ng unang Timoteo. Bagaman ng una ako'y naging mamumusong at mang-uusig at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Ayun. Sabi ni Pablo, dati naging mamumusong siya, mang-uusig, mang-aalipusta, pero kinahabagan ako kasi ginawa ko iyon sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Kaya yung nagawang mali, maitutuwid mo pa yon. Pag ikaw ay nabautismuhan ng tunay na bautismo, mapapatawad ng Diyos yun, gaya nung nangyari kay Pablo. Dati siyang mamumusong, mang-uusig, manlulupig, pinatawad siya. Kailan ba siya pinatawad? Ito ang naging paraan para mapatawad si Pablo. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Nung si Pablo ay nabulag, sinabihan siya ni Ananias, sabi ng Ananias kay Pablo, bakit ka tumitigil? Magtindig ka. Ikaw ay magbautismo. Hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. So, ibig sabihin, doon sa tiempo na nagpabautismo si Pablo, doon nahugasan yung kanyang mga kasalanan. Ganon din sa iyo, kapatid. Kahit nagawa mo yung mali, mapapatawad yun pagka nabautismohan ka nung tamang bautismo.
biblically speaking ngayong umaga. So sabi ni Brother Eli, kung ikaw nga raw ay makakagawa ng kasalanan, lalo na kung ikaw ay makakagawa ng kasalanan dahil walang pananampalataya at ikaw nga ay nagkamali, maaayos mo yan kung ikaw ay mababautismo ng tamang bautismo. Diba? At lahat naman tayo may chance talaga na magbago at maitama ang lahat nating pagkakamali. Maging sa asawa man natin yan, maging sa anak man natin yan, o kanino man na mga kakilala na. Pero yung sa unang part, sinabi nga, wag mo nang dungisan. Oo. Wag na. Wag na. Kung kaya mo kaya, naman, wag di ba, na, wag diba? na. Oo. Kaya Pero naman we're only people. Wow. Nagkakamali tayo. Pero Kasi yun nga, dyan kailangan. papasok yung sinabi ni Brother Eli naman kahapon, yung resisting a temptation. Sabi niya, madali Oo. naman daw Magkakadugtong no? Oo, ang ating magkakadugtong. mga binabasa. Ikaw na yung umiwas. Tama. At dahil dyan, thank you so much for Brother Eli Soriano para sa ating Biblically Speaking this morning. Good morning. Oo, napaka-good Alam na mo good ang morning natin. si Haris to tsaka si Erica parang si Kikay. Parang nag-duty na sa Cowboy Grill eh. Hindi, para kaming empleyado sa meat shop, yung pula. Oo. Morning, ma'am. Anong kilo? Monterey Meat Shop. Sakto magde-demo kayo ngayon. Mga ma'am sir, di ba? Oo. Kailan Oo, naman mga demo ma'am. natin? Oo. Yoy, teka lang. Yesterday kasi, sayote day Sayote. 1. Ano recipe yesterday? Yung masarap yun, sayote. Na, Nakalimutan. oo. Hindi, mixed vegetables. Di ba na? Okay. Yung siya nga naalala ko, halo-halo yung Day kahapon 2, ano Oo. ba ang recipe Ang ngayon? gagawin natin ngayon, mga kasangbahay, ay sayote omelette. Oh, yun. Oh, napakasimple at napakadali Pinaluan lang natin yan. ng protein. Yes. Of course, ano ingredients? Siyempre, we have our sayote. Kailangan natin, of course, natin malaking onion. Oo, White and onion meron po yan. tayong dalawang itlog. Siyempre, may onion leeks din tayo, Jegs. And meron din tayong potato. Potato? Saan ang potato? Walang Ay, potato. tomato! Tomato, I'm sorry. Kasi may ang tawag nga yun. Salt and pepper. And garlic. Yes. And of course, ang tomato is very rich in lycopene. Lycopene. Alam natin, which is good for Antioxidant natin and sa ating and brain Eyesight. and eyes. eyes. Okay. Alright, paano ba gawin ito? Okay, mga kasangbahay, ito ang paggawa ng ating sayote omelette. Number Hot 1. pan with oil. Cooking oil. Oo, tapos ilagay na ang ating sibuyas. White po yan, white Yes. onion. Pag medyo luto na, lagyan natin natin garlic o bawang. Oo, para mas malasa. And syempre, ang ilalagay na natin ang ating Tomato. And yung ating sayote. Salt and pepper. Oo, para mas yan. malasa. Or, tapos sa another pan naman, lagyan natin ng hot oil and yung ating namang Egg. and Oo, nilagay din natin ang ating spring onions. And ayan na mga kasambahay, ang ating sayote omelette. Pero ba siya, no? Kasi para ginawa siyang topping doon sa taas. Oo, kasi omelette yan, pwedeng i-roll yan. Pero ang Okay. maganda presentation ngayon, hindi siya naka-roll. Oo, Para syempre. malaman mo naman ano kinakain. Oo, para hindi ka ma-surprise. Ha? Kumakain ka ba ng gulay? Minsan, depende. Pero gusto ko sa gulay yung super mashed. Yung tipong hindi ko malalasahan. Wala kang gulay. mararating, Erica, sa buhay kung puro lahat gusto mo mash. Mag-gerber ka na lang. Okay. Okay! Okay, mga kasangbahay, ngayong Tuesday morning, ihahatid ko sa inyo ang ating mga latest prices dito sa Palengke Price Watch. At ito po ay galing sa Frisco Market. O ito, unahin natin mga kasangbahay, ang sibuyas. Ito ngayon ay pumapadak sa presyong 100 pesos per kilo po yan ngayon, habang ang ating bawang naman po 160 pesos per kilo. And ang ating kamatis, mababa ang kamatis ngayon, 40 pesos per kilo. Habang ang ating ampalaya ngayon, nako, 70 pesos per kilo. Yan ang ating... Tapos ito pa mga kasangbahay, ang ating pechay po ngayon ay pumapadak sa presyong 10 pesos per tale. And ang ating patatas naman, 60 pesos per kilo. At meron ka na dyan na 5 pieces of potatoes. So yan ang ating mga gulay. Ngayon pumunta na tayo sa ating mga karne. O ito ang favorite natin na isang buong chicken ay pumapatak sa presyong 150 pesos per kilo, habang ang pork naman ay 190
pesos per kilo. Yan ating favorite na pork chop. And syempre, aba kung may pork chop, samahan mo na yan ng liempo. I know you like it. Dahil ito ay bumabadak sa presyong 200 pesos per kilo. And syempre, mga kasangbahay, ang ating beef naman po ay 280 pesos per kilo. Yan po ang ating mga karne. And moving on na po sa ating mga isda. O ito mga kasangbahay, ang hasa-hasa na ko. Mataas ang presyo niyan dahil ito ay bumabadak sa presyong 200 pesos per kilo. Habang ang bangus naman dating 120, nako ngayon 150 pesos per kilo. And syempre ang ating tilapia po ngayon ay 110 pesos per kilo. And syempre mga kasangbahay, hindi magpapahuli dyan ang ating galunggong na pumapatak din sa presyong 140 pesos per kilo. Habang ang ating dalagang bukid naman po 160 pesos per kilo. O ayan ang mga isda natin. O pumunta na tayo sa ilang ating mga kitchen, yung mga kasangkapan nating iba pa sa kusina. Ito ang bigas ngayon, 39 pesos per kilo. And syempre ang ating mantika. Ang mantika po ngayon, ang isang lapad po nito ay pumabadak sa presyong 23 pesos. Ayan. And syempre mga kasangbahay, ang ating egg naman po, ang itlog, 5 piso per piraso. Habang syempre ang ating brown sugar, mas mura po ito sa presyong 44 pesos per kilo. Pero kung gusto nyo ng white sugar, aba, wag kang mag-alala, meron din sila niyan na pumabadak sa presyong 56 pesos per kilo. Ayan mga kasangbahay, yan po ang ating Palengke Price Watch for today mula dito sa Frisco Market. And syempre, yan po ay hatid sa inyo ng 4 Directions Ads. At sila po ay mahanap sa address na Unit G15A Regalia Park Tower, Pitwazon Street Corner, at sa Cubao, Quezon City. At maaari yun po silang makontak sa numerong 334-8047 at 0936-481-1710 at 440-9420. Maraming salamat po muli sa 4 Directions Ads. At dahil nagpapasalamat ka, Kikay, ituloy-tuloy na natin yan. Good morning, Kuya. Would like to thank Fatrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Fatrol and live it. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. And good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms, maging bidang nanay sa New Moms Malunggay. OsteoGuard, tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go galaw! Wow! La 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 la. Oh, welcome back. 5:28 na ng umaga. Rina, hello. Welcome back. Ano ba ang tuturo mo sa amin? Ayan, ito naman para sa ating Fitness 101. Pag-uusapan natin yung iba't ibang exercises pagdating sa proper posture na pwede nyo magamit pag kayo ay nakaupo, nakatayo, habang kayo ay naglalakad. Panoorin nyo po to. Good morning, Kuya. Get ready for another of Fitness 101. Alam ko marami sa inyo mga kasambahay may problema pagdating sa posture. Kaya naman ngayong umaga, tuturuan ko kayo ng mga simple exercises na pwede niyong magawa para naman ma-improve ang inyong mga posture. First, exercise the cobra. Lie face down on the mat with your palms flat by the sides of your rib cage and the ball of your feet pressing into the floor. Press into your hands, imagining that you're pushing the floor towards your toes as you press your chest forward and raise it off the floor. Lower and repeat 20 times. Next is the ball. On the same position, bend knees and take hold of ankles. Press feet into hands, keeping knees hip width apart, and lift chest off the ground. Do it 20 times. And the last one is the cat stretch. Start by positioning yourself on all fours on your floor or mat. Adjust your hands so they rest directly under your shoulder and avoid extending your elbows. Have your knees directly under your hips. Do it 10 times.
Napakasimple lamang ng mga exercises na tinuro ko sa inyo and I'm sure kayang-kaya nyo itong gawing everyday sa inyong mga tahanan para ma-improve ang inyong mga posture. O ayan mga kasambahay, napakasimple ng mga exercises na tinuro ko sa inyo. Kaya naman bukas, samahan nyo muli ako sa ating Fitness 101. Ayan, so para ma-improve ang inyong mga posture, paano nyo gawin yung mga exercises na ituro ko sa inyo? 3 lamang yan, pero napakasimple niyan. Yung the cobra, the bow, at saka yung the cat natin. Para It'll be more ma-elongate yung effective spine. if you hold it. Yeah, oo. Yung Not position yung bow kanina, diba? Yung hinawakan all natin of yung them, paa. Actually, kasi Yes. kung kunyari yung cobra, hold it up like that for a few seconds. So you can feel the para stretch, ma-stretch mo. yung Kasi spine. kung ganun-ganun ka lang, Oo. hindi masyado effective yung Tsaka stretch. parang sa arm siya nag-workout diba? Kung At mabilis saka, natin actually, gagawin. mas effective if you lift the back up first, then you push with your hand. Kasi para ma-engage mo muna yung Spine. yung core, yung back muscles. Kasi kung magsi-start ka na from below, tapos pupush up mo, nandito yung stretch Stress, or yes. yung stress ng muscles, yung strain. So, ang gagawin mo from prone position, lift up mo muna yung upper body. Kailangan ma-feel mo yung contraction ng spine, yung back muscle. Pati yung sa dabo, pag hinahawakan natin yung paa natin, pwedeng yung hawakan natin for a few seconds bago natin Oo, bitawan. kailangan mo siya i-hold para ma-feel mo yung stretch. Stretch. Then you relax. So, maybe you count around 5 seconds. At saka yung sa cat kanina, hindi masyadong nakita yung pag-curve eh. Kailangan ma-feel nyo yung curve ng spine nyo eh. From the upper part ng spine hanggang dun sa lower end ng spine nyo. So, nafe-feel nyo dapat yung curve nyo. What could so, help nagka-curve also, kayo. you put your head all the way back. Para mas mag-start talaga dun sa cervical spine, yung curvature. Ayan. Kasi parang nahiya kang iangat yung head mo kanina. So, Ayan. i-extend mo all the way back up. Parang makita mo talaga. Yung curve talaga. Or conscious siya, concerned siya sa posture niya. Si Doc Joseph Lee. Ah, okay. Talagang conscious siya dyan. Nanonood siya ngayon, galing ng Japan. Ganon si Doc Joseph. Kailangan niyo yun, di ba? Proper posture Yes, sa pag-upo, sa paglalakad, tsaka sa pagtayo ng isang tao, di ba? Hi, Doc Joseph! Hi, Doc Joseph! Sushi. Asan pa sa lubong namin? Sa Thursday daw. Dahil wala ka sa Wala Thursday. ako sa Thursday. Okay na rin. Yes. Pwede na. Ano gagawin natin kapag na-diskarga ang baterya? Bumili ng bago! Bumili ng bago! Oo, di ba? Hindi agad ng bago. Meron ng 24/7 tawag lang, motosiklo, dadating na. Pero sa yung mga walang perang walang perang pambili, panoorin po natin ito. May mga dahilan kung bakit nadidiskarga ang baterya. Una, yung charging system mo may problema. Kaya madidiskarga ang baterya. Pangalawa, yan, ang baterya mo mismo hindi na may maintain. Nawawalan ng tubig. Pangatlo, pwede rin na ang mga terminal ay maluwag. Pag maluwag yan, ganun din, madidischarge din ang baterya. O kaya, yung ating fan belt, no? Yung fan belt, yung nagdadrive ng charging system, maluwag, hindi rin na charge mabuti yung baterya, madidiskarga rin. So, aliman dahilan yan. Ha? Pagka nadiskarga yan, hindi na mapapaandar yung sasakyan. Lalong-lalo na kung nasa ilang na lugar, kinakailangan natin ng katulong na baterya, ang tawag booster battery. Ngayon, pag nasa ilang na lugar tayo at wala kang cable, booster cable, ito ang dapat gawin sa pagpapalit ng diskargang baterya. Papalitan natin ng baterya na hindi diskargado na nahiram natin doon sa mga sasakyan na nagdadaan. Sa pagtatanggal ng baterya, no, meron proseso, hindi basta tatanggalin. Ang unang tinatanggal ay yung negative, yung naka-ground. Yan. Ito ay upang sa ganon, maiwasan yung pag-spark at pagsabog ng baterya. Yan. O kaya, yung spark na yan nakakasira ng mga electrical components ng behikulo. Yan. Pag ito kasi tatanggalin mo at gagamitan mo ng
wrench, yan, kahit tumama yung wrench mo doon sa metal, hindi yun mag-create ng spark. Samantala kung dito sa positive mo inuna, pag tama ng wrench mo doon sa metal, magka-create yan ng spark. So, safety precaution yun. Unahin natin yan. Pag natanggal na yung negative, saka mo na ngayon tatanggalin yung positive. Yun. Okay. Pagkatapos, tatanggalin natin yan. Ipapalit naman natin ngayon itong nahiram natin, no? Yung nahiram natin na baterya. Pagkatapos may kabit yan, pwede natin paandarin yung sasakyan. Okay? Yan. So, maandar na. Ngayon, ibabalik natin yung ating baterya. Now, pagka gumagana yung charging system, yan, o kaya mahina lang, yan, pagka tinanggal mo, maandar pa rin ang sakyan. Yan. Or precaution lang. Pagka walang baterya at umaandar yan, huwag na ire-revolusyon yung makina. Kasi pag ine-revolusyon mo yan, mag-high voltage, mag-high amperage, sisirain niya lahat ng equipment, component na nakakabit may kinalaman sa electricity. Ang baterya, mahalaga yan, kinakailangan ng maintenance yan. Kahit na pre-maintenance yan, kinakailangan titignan natin yung mga terminal, yan dapat malinis. Yung ibabaw dapat tuyo yan. Walang tubig. Kasi yung tubig, conductor of electricity yan para nagsushort yan pagka may tubig sa ibabaw. Isa pang payo natin yan, no? Na pag tayo ay nagpapacharge ng baterya, huwag natin ipapacharge doon sa fast charger. Yan. Pag ginamitan mo ng fast charger, pinaiiksi mo yung buhay ng baterya. Hindi ba matagal? Pa-charge mo doon sa slow charger. Kasi mas mahaba ang buhay ng baterya pagka pinakakargahan natin doon sa slow charger na battery charger. Alam na ninyo kung anong gagawin. Hindi, pero meron naranasan na ba ninyo na nawalan kayo ng baterya? Yes! Ano Yes, ginawa sa ninyo? Nagpa-jump start sa iba. Pero marunong ka magpa-jump start. Sorry. Marunong ka magpa-jump start. Marunong ka magkabit? Ako, hindi. Pero marunong ako magtanong. Or tumawag, magpa-deliver na lang ng battery. Positive to positive, negative to the body. Diba? Ground yun eh. Yes. Pero kung matic ka at wala kang jumper cable, mapakamalas mo. Wala ka ng tumawag ka na ng tow truck. No, tow truck agad? Ay, anong gagawin mo? Delivery ng baterya. Amo to light. Hindi, tow truck na lang. Tapos maghanap na lang ako sa Banawi na mura. Pa-deliver pa tayo, mahal-mahal. Ayoko ng tow truck, mas mahal. Ay, oo nga rin, no? Mas mahal diba? tow truck. Kasi binisipin mo, magbabayad ka sa tow truck, 2.5. Pero kung member ka, may libre ka 1 a year. Wow! So manalangin ka 1 a year lang. There's more. Wait, there's more. Ito ang more. By special request of Monica. Surprising. So pag-usapan natin yung pica. It's called the surprising eating disorder. So ano ba yung pica? Basically, yung pica is a psychologic disorder siya wherein the patients actually eat food that's not supposed to be edible. Example, paperclip. Eraser. May kumakain ng Pintura. Buhok. Yung mga ganon. Now, sabi nila, bakit ba nagkakaroon ng mga ganito? May ibang mga pasyente na meron silang, like say, iron deficiency. So, nagkakaroon sila ng craving for iron. So, maghahanap sila ng something metal, kakainin nila yon. Tapos, ang ending, lalo sila nag-crave. So, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit sila nagkakaroon nitong disorder na to. But it's very, very difficult talaga to say kung saan nanggagaling yung disorder na to. And actually, delikado siya kasi pwede siyang, syempre kung marami na silang nakain, pwede kang mag-cause ng gastric irritation, pwede mag-cause ng bowel, ang tawag doon, yung pagbara ng bowel mo. So, pwede pang maoperahan yung mga
mga tao or yung mga pasyente na ganito yung disorder. Now, from 1999 to 2003, nagkaroon ng surge, as in 93% yung increase ng mga tao na na-identify na nagkaroon ng ganitong problem. Hindi, maybe because mas marami ng nakaka-identify na, uy, problema pala to. Kasi dati hindi nila na-identify. So, kumbaga parang yung awareness, again, we go back to the awareness that there's such a disorder, mas bukas na or mas marami ng taong may alam. So, mas na-identify na, uy, marami palang pasyente may ganito. Kasi kumbaga parang, kung hindi mo alam na sakit pala to, iisipin mo lang na, ay, kumain lang siya ng ano. Alam mo yon. So, hindi mo iisipin na, ay, may sakit pala siya, kaya siya kumain ng metal or ng paperclip, di ba? Tapos pag tinignan mo, ang dami na pala yung nakain na paperclip. Alam mo yun? So, ganun yung ano. Now, the treatment, psychologic pa rin. So, may mga psychotherapy. Obviously, kailangan mong bantayan yung pasyente kasi kailangan mo siya i-guide na hindi yan mo dapat kainin. And ang malungkot kasi dito, pwede siya nag-uumpisa sa bata eh. Okay. Kasi parang, like yung mga ibang bata, chine-chip off nila yung wall, yung paint. Okay. Tapos yun yung kinakain nila. So, kailangan mo talagang bantayan na kahit yung ganung bata. Kasi noong unang isipin mo, ay bata lang yan, so kahit ano yung susubo niya. Yes. But sometimes it's more than that pala. So, may mga treatment na gano'n, may medications. And basically, it's dependent on ano ba yung main cause kung bakit yun yung nangyari doon sa pasyente. So, if it's iron deficiency, bibigyan mo ng iron yung pasyente para hindi na siya mag-crave. So basically, it's case-to-case basis pa rin. It's not very common, but yun nga, it has increased in the past couple of years. So I think it's more of the identification that there is such a disorder. Kasi alam nang natin, anorexia, bulimia. So yung anorexia, yung feeling niya taba-taba niya, so ayaw niyang kumain. Yes. Yung bulimia naman, kakain siya, pero pagkatapos niya kumain, anong tawag doon? Papasuka. I-provoke niya yung sarili niya na sumuka. Yes. So kasi nagigilty siya. So hindi lang po yun yung disorder. Actually, yung iba naman na yung they're so into eating healthy. Disorder na rin pala yun. Meron ng disorder ngayon na na-identify na sobra naman ng puro healthy yung kinakain. Which is also bad. Oh, in essence, kasi kung minsan, hindi mo na-meet yung lahat na requirement. When you say healthy, ano to? Puro gulay? I have yet to read kung ano yun. Kasi part of the article that I'm discussing right now, minention lang niya na meron ding ganon. So, I will have to read on ano ba itong eating healthy na sinasabi niya. Kasi yung iba, pwede yung siguro yung vegetarian. Kasi diba yung mga vegetarian, hindi ko alam kung yung vegetarian or dalawa yun eh. Yung isa yung talagang walang meat na kinakain. Tapos yung iba naman, parang pwede pero hindi baboy, hindi baka. Yung iba, nag-fish or nag-egg. So, kasi pagka ganun, kulang yung protein. Hindi balanced Hindi balanced yung diet. Yes. So, in essence, hindi pa rin siya, meron pa rin deficiency sa body. So, yun. But basically, itong pica, obviously, talagang delikado siya. Kasi it may even cause death. Correct. Diba? Kasi unang-una kung medyo nabarahan sa lalamunan mo, hindi ka nakahinga. Pangalawa, sige, nakapasok na sa lalamunan mo, nabarahan naman yung tiyan mo. So, it may actually cause death. And that's why it's good na, or it should be the people should be made aware that there is such a disorder and that we should look into bakit ba ito yung nangyayari, bakit ba niya kinakain yung mga nakikita niya na hindi naman dapat kinakain. Baka may problema yung pasyente, makorek para hindi na gawin. So yan ang tinatawag na pica. It's an eating disorder wherein the people would eat unedible things. When you say na hindi edible, lahat to, Doc, no? Hindi lang yung mga sabihan natin, mga bagay na nakikita natin. Kasi may nabasa ako, even yung mga ini-excrete natin sa ating mga katawan, no? Pasintabi po sa mga kumakain, pero even yung feces minsan, kasama rin siya, pati yung rin feces. dun sa mga, kasi nga mga may gantong disorder. It depends on kung ano ba yung, psychologic kasi siya eh. So minsan, naisip niya siguro na akin to eh, so ibabalik ko sa akin.
Pwedeng ganon. Or yun nga, yung iba naman nga, yung deficiency sa iron. So maghahanap sila ng metal. Ito yung unhealthy obsession with healthy eating. Ang tawag sa kanya orthorexia. Orthorexia. So yan. Is that a bad thing, Doc Janice, na Yun na you're nga, obsessed with ang being healthy? pakiramdam ko dun sa obsession with eating healthy is hindi kasi pa rin nami-meet lahat ng requirements. Diba? Like, meron kang posibleng, like say yun nga, yung mga vegetarian, hindi talaga sila nag-meet. So there's no protein in the diet. Kulang sa And nutrients. kasi if it's an obsession, abnormal yun, diba? Kasi kumbaga parang it's different naman when you say I eat healthy, dun sa lahat na lang talaga, tapos pati yung mga tao sa paligid mo, sinisita mo na, oy, bakit din yung kinakain mo? Oh, may mga ganon, Doc, na kunyari, yung mga kumakain ng soy tsaka ng eggs lang. Tapos nag-claim they have enough protein along with all the veggies. Exactly. Nung nagpa-check sila, kasi mga iba friends ko, nagpa-check sila, wala silang creatine. Mababa. Which Kasi wala siya sa supposedly, soy. correct me if I'm wrong, it comes from beef. Meat. Di Yeah. ba? Oh. Oo, so yun. So ano pa rin yan? I think it's also unhealthy if you just eat yung mga gano'n na ililimit mo lang talaga. Basta I think what's healthier would be a balanced diet rather than yung talagang focusing ka lang on ano. Pwede ka naman magbawas eh. Pwede kang like, isa-set mo certain amount of carbs, ganyan, but you eat everything that the body needs. Kasi nga, kaya nga nandyan yan eh, kasi kailangan ng body. Tapos pag beef naman, mga matchbox size ang... Di ba? Yan ang qualification nila. At least. So at least meron kang ganung amount. Wag naman kasi yung tipong mga steak na Si ganyan Kong hindi kalala daw ko. pwede matchbox size. Shoebox. Shoebox size. So bakit if you're at that age na, di ba? Di ba? Enjoy life. Talaga. O, tingin nag-agree? Ay, nako. So yan po ang PICA. It's an eating disorder. Paika. Ano to? A surprising eating disorder. Oh, maraming salamat, Doc Janice. La 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 la. Oy, welcome back po, 6:26 ng umaga. And of course, meron tayong bisita ngayon. Yes, oo, sinundo ni Kong Erin. Sa labas, sinundo. Para saan to? Sa i-consulta mo. Sa i-consulta mo. Kaugnay ng Declaration of State of National Emergency kamakailan, nagpatupad ang Department of Trade and Industry ng price freeze sa mga basic commodity. Dahil dito, hindi pinapayagan ang pagtataas ng presyo sa mga pangunahing bilihin sa bansa. Maliban dito, ano-ano pa nga ba ang mga detalyeng dapat malaman at maunawaan ng mga Pinoy patungkol sa price freeze ng DTI? Yan ang ibabahagi sa atin ng ating panauhin ngayong umaga. Okay, good morning. Kasama po natin si Ted Pascua ng Consumer Protection Group ng Department of Trade and Industry. Of course, alam natin nagkaroon ng kalamidad sa Batanes area, no? At ewan ko kung sakop rin sa state of lawlessness, yung price freeze na sinabi po ng ating Pangulo. Sakop ba rin? Hindi naman. Actually, ang basihan natin, ayon sa batas, kapag mayroon declaration of emergency, automatic ang price freeze. Okay. Ang una talagang classification yan or pagkakataon ay una kapag may calamity, natural calamity, no? Katulad nung nangyari sa Batanes. Sa Batanes, yes, yung bagyo. Kaya at saka hindi lang basta kung may calamity, i-declare dapat yan na may state of calamity. Yes. At yun na nga ang nangyari sa Batanes. Kaya nung dineclare yan about 2-3 days ago yata, automatic na rin doon ang price freeze. Parang pumatong sila doon sa naunang deklarasyon nung September 5 at linabas yun, or September 4. May automatic price freeze na because of national emergency. Yes. Bagamat ang una nga tinanong sa amin, because of lawless violence. Unfortunately, ang batas hindi nag-distinguish. Sinabi lang in case of emergency. Emergency. So kahit na man-made or nature-made acts of God, ika nga, basta nag-declare ng emergency, automatic ang price freeze. Ano nga ang sakop ng price freeze? Only the basic commodities. Yan. Ito yung magandang tanong. Yan. Paano ang gasolina? Di ba basic yun? Basic commodity yan. Sa emergency Pag mataas ang gasolina, tinataas nila everything else. Ganito ang pag-declare ng price freeze, kanya-kanya yung mga
ahensya ng pamahalaan. Department of Agriculture, siya bahala magpatupad at magsabi kung ano yung last price sa particular agricultural product, either wet or fish. No? Wet fish o di kaya yung farm products, eggs, mga karne, baboy, manok. Yes. Pagdating naman sa gamot, DOH. Okay. So sinasabi niya yung basic requirements na anong kailangan na gamot na pwedeng i-price freeze. No? Hindi naman siguro pwede yung pampatanggal ng Of taba. course. Sige. Pangatlo, yung DENR. Kasama sila nagde-declare kapag sabihin nila covered nila yung charcoal at saka yung ang tawag to, lumber. Yung lumber na hindi pang pang gawa ng bahay, kundi yung pangsunog. Okay. No, pangluto. Uling. Uling. Yan. Kasi ang kailangan talagang maintindihan dito, ang price freeze ay yung necessity for survival. Yung DOE, included na rin sila doon sa pag-declare ng kung anong kailangan. Ngunit sa price freeze, ang dineclare lang doon ay household LPG at kerosene. So hindi kasama ang gasolina. Diesel. Hindi Either rin. diesel, either premium o ano. Hindi kawawa hindi yung mga kasama. jeepney drivers natin. Ang kailangan kasi, meron kasing epekto dapat yung emergency. Kaya nga sa ngayon, magtatawag na ng meeting ang kalihim ng Department of Trade dahil may tinatawag tayong National Price Coordinating Council at sila ang magpupulong. Titignan nila, katulad last week, sinimulan na namin sa DTI na magkaroon ng survey, magkaroon ng monitoring. Yung bang mga presyo ay apektado because of the emergency? Yes. Makikita mo naman yan compared doon sa Batanes ay talagang apektado dahil wala nang makadala ng goods. No? Clear naman yun doon. Clear doon. Yung national emergency natin, may effect ba yung national law, I mean yung lawless violence? Tumaas ba talaga yung presyo? Wala bang supply na dinadala? So yun minomonitor namin and so far, Metro Manila and some of those provinces na nag-report na makukumpleto na siguro yan in 2 to 3 days. Wala naman problema doon sa presyo at supply. Kaya malamang, under the law, kapag nagkita ang National Price Coordinating Council, sila na magdidesisyon kung kailangan i-lift. Kung hindi nila i-lift yan, ang batas sabi niya, 60 days ang price freeze. Except kerosene and household LPG which lasts only for 15 days. Paano yan? Yung national emergency ni Presidente, walang period. Oo. Yung 60 days, 60 days lang yun. Ngayon, kung sasabihin ng Pangulo or sasabihin ng, ng mga ng ngalakal, kailangan pa natin i-extend. O doon tayo mag-extend beyond 60 days. Pero yung sinasabi ko, yung national emergency niya, walang period. So, dapat until he declares that it's over, dapat walang price. Ang batas, nakalagay lang doon na ang price freeze is valid only for 60 days. Except yung kerosene at yung dala ng kerosene at saka household LPG, which will only be valid for 15 days. So what happens if a consumer goes to your office and claims the national emergency has not yet been lifted, no? So we should still continue consumer groups yan. We want still the price freeze imposed. No? Kundi dito lalabas baka hindi niyo nalalaman yung maneuvering room ninyo is now constrained. No, dahil nga nililimit ngayon, no, ng mga tao. Kung hindi lift naman yung national emergency, bakit ililift yung price freeze? Kaya nga kailangan magkita yung National Price Coordinating Council. Andyan lahat yung mga departamentong concerned. DOH, Agriculture, DENR, kasama na rin ang Department of Justice para titignan talaga nila kung apektado ang pamumuhay, ang pangangalakal ng basic necessity. Hindi naman lahat yan Only the basic necessity necessary for existence and living. At ito'y sa buong bansa, di ba? Buong bansa ito. Ngayon ito sa nangyari sa Batanes dahil sa bagyo, no? Ito ba bagyong Ferdy? Oo. Di ba? Parang Ferdinand Marcos Bagyo rin yun No, pero kung titingnan nga natin, yung price freeze doon,
based on the law, is limited only for 60 days also pag national calamity. Yung price freeze ng National Declaration of Emergency, 60 days yan. Yes. May nag-intervene sa Batanes na bagyo. Yes. So yung 60 days nila, mas hahaba. So 120 days Hindi naman, from the time of the declaration. of state of the calamity. So oo. plus 60 days Plus from there. 60 days sa kanila. Nung nag-declare sila 2-3 days ago, yung 60 days nila mas lumaba. Pag Batanes lang. Pero kung kunwari in about a month's time sabihin nila tapos na ang state of calamity, then lifted na rin ang price freeze. Ngayon, ano yung pagbabasihan na presyo? No? Iyan ba ay yung last selling price bago magkaroon ng bagyo or even a price that's lower? Sabi nila, sabi ng batas, ang price freeze ay yung last prevailing price. Okay. So just before the declaration kung anong prevailing, yon ang magiging presyo. Malalaman naman natin kung meron spike. No? Kunyari nag 50% or kung maliliit lang yan, 5%. It's very negligible na ma-trace. Pangalawa, sa petroleum, ang nangyayari kasi dyan, every first of the month, doon sila nagde-declare. Yes. Kaya nga, tumaas na yung petroleum nung first, like LPG, first day of the month. Kaya nung nag-declare ng September 4 or 5, wala nang i-freeze kasi na-declare ng taas, hanggang doon na muna. Ito magandang tanong ito, no? Ito para sa mga taga Batanes dahil alam natin mahirap ang biyahe papunta doon. Anong ginagawa po ng DTI para tulungan ang ating mga kababayan doon? Kayo ba ay nagpadala ng rolling store, no, para itawid no papuntang sa Batanes dahil syempre yung mga traders, dahil alam nga nila na mahirap ang sitwasyon, sila rin ang tinamaan, baka hindi sila bibili, no, para magbenta muna. Asikasuhin muna nila yung mga nasira nila mga bahay. Anong ginagawa ng DTI para dito? Una, correlative sa mga ahensya na involved na magkaroon ng obligasyon na meron steady supply. So, ang role ng DTI, we're coordinating kapag talaga nakitang bumababa na ang supply, we should coordinate with suppliers kung paano makapunta doon. Although ang immediate impact talaga nasa DSWD yan. So, kung anong pangangailangan nila, DSWD muna ang magpupuno niyan for the next couple of days kung talagang kulang, for example, ng rice. Yan, mga sardines, yung mga ganyan. Relief material. Goods. Yan Hindi, pero ang tanong, kung let's say 10 days after the storm, tapos na yung no? Pero wala pang pumapasok na mga lakal. Magpapadala ba ng rolling store ang DTI? Ifa-facilitate ng DTI yan. Especially doon sa nearest province that is contiguous to Batanes. Yes. No, so sa region mga norte 2 yan. yun. So titignan talaga nila, may supply pa ba? Nawawalan ba ng supply? Then they will cost. Ngayon, kung may mga complaints ang ating mga consumers, paano pwedeng kontakin ang price monitoring group at paano pwede mag-file ng complaint? Ang una dito, sa mga probinsya, tuloy tayo doon sa local office ng DTI kasi meron kaming mga tao rin doon na nangangalaga, either provincial or regional. Dito sa Metro Manila or even national, kunyari nahirapan tumawid or gano'n, they can contact the office. I think the numbers that we have are flash in the screen, but you can do it either by email or di kaya yung mga text and phone calls na nandiyan sa contact numbers namin. Any messages para sa ating mga nanonood? Oo, kami nakikiusap lamang sa ating mga kababayan kasi baka akala nila ano itong price freeze at lahat na covered. Pangalagaan natin na itong price freeze ay doon lamang sa basic commodity na pwedeng mag-survive ang ating mga kababayan. Pangalawa, huwag naman gamitin ito bilang rason, lalo na yung national emergency due to lawless violence para magkaroon ng hoarding, price fluctuation or increase, o di kaya pagkakaroon ng kartel. Ito yung mga basic necessity, hindi covered ang prime. And as I said, so far, ang amin mga reports ay stable naman. So, natutuwa tayo na we're meeting this with a more mature appreciation ng problema.
nakakaluwag bagamat masakit doon sa taga Batanes na makita nila ang diferensya. Na talagang kapag national calamity o di kaya local calamity yung nandoon, talagang kailangan freeze muna. Ito'y hindi lang pagkakawang-gawang, ngunit pagkakaisa natin bilang isang bansa. Kaya maraming salamat sa inyo pag-iintindi. Maraming salamat sa programa ninyo na ito'y napapadala sa atin mga kababayan. Maraming salamat, Ted Pascua ng Department of Trade and Industry. Diego! Ay, nako, okay. Masarap pa nga chismisan namin dito ng mga chef eh. Kasi ang daming mga personality dito eh. Sina-admire kasi ni Erica si Chef Jojo. Oo, napansin ko kasi napakagwapo ni Chef Jojo. Yes, yung mga heartthrob ni Chef. Chef Max, gwapo rin naman Oo naman. Love na love natin to. Yan. Okay, ito po ang ating What's for Breakfast. Alright, para sa mga taong sa bahay na feeling sleepy. Oo, tsaka yung mga gutom na gutom na. Feeling hungry. Kailangan mag-what's for breakfast para magkaroon ng energy at nutrients, mawala ang init ng ulo at lumamig-lamig ang Oo, kailangan ni Diego yan. At sa mga estudyante, syempre po wag papasok na wala pong laman ng yung tiyan. Kaya mag-breakfast po tayo. Okay, ang kasama po natin ngayon is si Chef Max and si Chef Jojo. Pero sino ba unahin natin ngayon? Chef Max. Chef Max, welcome back. Maraming O, parang kailan lang nandito na si Chef Max. Hindi, yung last time, yung parang apprentice na yun nandito. Chef Richard. Chef Richard. Dapat po kahapon nandito Kasama ka rin. Kaya lang medyo na-disgrasya ako sa... Uy, buti na lang okay si Chef Max. Hindi, wala tayong pagkain. yung kamay ko. Okay, napasok. Medyo napasok. Buti na lang, alive and kicking pa. Yan ang hazards ng kitchen di ba, Chef Jojo? Pero kahit na dyan, syempre, nag-ready pa rin si Chef sa atin ng breakfast. Ano nag-ready mo, Chef, sa atin ngayon? Bali po ang naready ko po sa inyo, yung pong aking tinaparol. Tinaparol? Ito. Wow, yummy. Tinaparol. Oo, usually kasi Pero vegetable may yan. po yan, may kasama po yung soup, yung homemade Homemade na? na Mickey. 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 Tinatanong mo sa akin, Haris, kanina, di ba? Lomi, sabi ko kayo. Oo, kasi minamatahan mo na yan eh. Sige, Chef, ano mga ingredients na ginawa nating tinaparol? Madali lang po yung tinaparol natin. Pinagsamang ground pork po yun at saka yung may pork. tinapa flakes. Opo. Okay, sige. Tapos? Pero yung pork po nun, kunting-kunti lang po yan. Tapos, Chef, may garlic. 40 grams na garlic, tapos 40 grams na onion, tapos yung 20 grams na bell pepper, salt and pepper po, saka po yung lumpia wrapper. Simple lang, yun lang. Simple lang po Oo, yan. matatagpuan lahat ito sa kanilang mga ref. Oh, at saka paano natin ginawa to, Chef? Yung procedure natin? Yun po yung ating paggagawa niyan, madali lang din po. Yan lang po yan. Pinagsama-sama lang po yung mga ingredients, tapos yan po, babalutin na po natin yan. Yan po yung ating mga ingredients po. Yan po. Yung pagbabalot naman po natin, ayan po yung procedure ng pagbabalot. Para po siyang puso. Sa Bisaya, yung puso na Triangle shape. Triangle shape yan. And then, i-deep fry. I-deep fry na po siya. Deep fry po siya. Ayan. Deep fry na. Pagka na golden brown, then okay na po tayo. Okay na po yun. Ayan. Wow. Yan na ang ating tinaparol ni Siyempre, Chef perfect Max. combination nga kaya yung kanyang Yung ating mami. mami. Ano naman po, Mickey po, Mickey. Mickey. Opo. Chicken naman ng Chicken Chef. naman po ang laman. Okay, sige. Maraming salamat, Chef. Thank you, Yung Chef promote tayo, Max. Chef, yung ating social media accounts o yung contact numbers natin. Ang contact number ko po ay yung aking 0917-430-9354. At saka po yung aking Facebook, mac1302@yahoo.com. Mac1302 at Opo. yahoo.com. Bilis naman yan, Mac 13. Mac 1 pa lang ang alam ko na discover ko. Mac 13 na ngayon eh. Thank you, Chef Max. Sige, Chef. And ngayon naman pumunta na Si Max tayo. Mertol, maraming salamat. Oo, And and of ngayon course, pumunta na tayo. the blonde chef, Chef Jojo Villaflor. The one and Yan, good only. morning. Yes, ang ating Japanese chef. Yes. Oh, Ano ba yung ginawa mo ngayon, Chef? Oo nga, anong recipe It's natin? a Japanese pasta. Pero ano ba, Chef Jojo? Soba noodles pa to? Soba noodles. Which is made of buckwheat, di ba? Ano ba yung Buckwheat. Buckwheat Sige, noodles. Chef. Ano ba ang recipe na to? Okay. So, yung ingredients natin. The soba noodles, chicken breast, we have the corn, carrots, and peas. Tapos, Japanese cream,
nori, and Japanese bacon. Japanese. Chef Jojo, no, please help yung mga viewers natin. Ano po ang Japanese cream? In the event na hindi sila makahanap, how can they turn ordinary cream into Japanese cream? Ordinary cream lang, you just put dashi, mirin, and sake. But you can buy this as Japanese cream na rin? Yes. So, kung wala, dashi, mirin, and sake, yes. In Japanese bacon naman, ano difference from regular bacon? It's a very distinct yung ano niya, yung taste at saka yung smell, yung smokiness niya, Ibang-iba siya sa... So, big difference? Big difference. So, it's better. Dito walang substitute. Bumili na lang sila ng Japanese bacon. Alright, Chef Jojo, how do you prepare this? Okay, ano lang natin, we have the butter, and then... depende na kung ilan yung butter, oil, and then the bacon. So the Japanese bacon, yes. Wow, ang sarap naman sa butter pa. And then we put the chicken breast. Yan. And then we put the carrots, the peas, and the corn. All in the butter in the pan? Yes. Okay. Halo-halo lang yan. Halo-halo lang siya. Ganun lang yan kasimple. Tapos we put the dashi, pampalasa lang. Ano ang distinct flavor ng dashi? Dashi is basically ano pa rin siya parang fish based yung pinaka-seasoning niya. So it provides, kasi kung fish, that means it provides umami. Yes. No? It binds all the flavors. Yes. Okay. Continue, Chef. And then, halo-halo lang siya. Tapos, lagyan lang natin ng konting onion granules. Kasi wala siyang onion na na chopped onions. Yes. So the granulated ones lang yung nilagay ko. Para hindi masyadong yung lasa niya. And then, a little water. And then we put the cream. The cream is naka-block form siya. Okay. This is a Japanese cream. Oo. And that's how it really is in black form? Yes, black form. You buy it in boxes. Okay, and then paano naging black form yan? Dehydrated ba siya o ano? Para siya yung Parang butter? Parang butter din. Yung parang siya. Yung Japanese curry. Okay. So, yan ang isa sa secret ingredient po sa Japanese pasta. Tapos yan, piplate lang natin, lagyan na aonori on the side and nori flakes. Parang a subtle version of carbonara, ano? Yes. More flavorful though. Definitely. And Chef Jojo, of course, meron ka pa isang dala? Yeah, I brought this, bruschetta. Gagawa ko lang yan. It's made of, the bread is ciabatta. And then I put this one, yung cheese natin is mozzarella with Parma ham. Wow. And then the Spanish tomatoes. Wow. So parang sun-dried. Yes. Parang roasted. Pero the mozzarella cheese, it's not yet available here in the Philippines. Kasi it's combined, naka-roll na yung ham inside the cheese. So you buy the cheese, may ham na sa loob? Yes. Oo. Wow, so culinary treat talaga this morning. And this one is not Italian, the cheese. It's from California. So it's a California version of a mozzarella? Yes. Okay. Chef Jojo, let's promote. Okay. Usually, the usual pala, this Jojo Villaflor sa aking FB page. And then ang aking IG is at Orange Vanilla Confection. Tapos my contact numbers are 0905-260-3799 and 0933-108-4021. Yes, may babatiin mo tayo? Jojo. Yeah, good friend from Scotland. Okay. He's from Aberdeen. Mark Anderson. Hello, Mark. Good morning. Hi, Mark. Siya lang talaga chef ngayon, nababatiin natin. Wala ka family. Yun lang. Sige. Bago pa lumalim ang kwentuhan, si Chef Max may babatiin. Siyempre, hindi ko nakakalimutan yung aking mahal na asawa at saka Morning. Nice. Chef Max na nagwapa uli. Maraming salamat, Chef Jojo at Chef Max sa ating mga recipe for this morning. Kala ko sa mga. Okay, ano pa susunod? May bisita pa tayo. Yes. Ano to? Ikonsulta mo. Yes, Doc Janice. Ano ba ito? Good morning! Para sa ikonsulta. Ano sa'yo?
Absent. Lalabas pa lang siya. Correct. Nasira uniform. Kolehiyala. Kolehiyala ang dating. Correct, wala. Good morning, Miss Beth. Yes, good morning kuya. Good morning sa inyo lahat. Ito po, meron kang announcement muna o later na? Yes. Bali, naanyahan natin lahat ang member na merong medyo hindi nakabayad sa, hindi naman sabi natin delinquent. Doon sa kanila mga loan na meron tayong loan restructuring program na makokondone yung penalty na matatapos sa April 27, 2017. So wag na natin hintayin ang mga Pilipino mahilig sa last mga deadline. Correct. So ang ginawa ng SS, nagbukas kami ng 109 branches na mag-accept lang ng loan restructuring. Wow, okay. Para hindi sila mahirapan, lalo na yung walang oras ng Monday to Friday. Okay. Ayan. Ito meron tayong phone-in question. Narito po si Miss Lorna Orata, 44 years old, ng Deparo, Caloocan City. Good morning, Miss Lorna. Yes, good morning po. Sige po, pwede yun. Sige po. Go May ahead po. question lang po ako. May difference po ba sa retirement benefit kung magbayad ng voluntary contribution na minimum o mas mataas sa minimum? Yes, diba? Malaking malaking pagkakaiba doon sa minimum at sa maximum. Pero syempre, depende sa kakayanan nating ihulog, lalo na kung hindi naman tayo masyadong ganun na itatabi natin mas malaking portion ng ating pera dun sa SSS. So kasi pag minimum din yung pension. Pag maximum tayo, magma-maximum din yung ating pension. Malaking diferensya. Sa voluntary at employed, syempre, malaking rin yun. Kasi pag employed ka, halos 3/4 nun sinasagot ng employer. Yung 1/4 naman, sa'yo lang yon. So, mas malaki naman ang babayaran ng voluntary self-employed kasi sarili mo lahat yung portion ng pagbabayad mo sa SSS. Okay, thank you, Miss Lorna. Okay po sila. Ngayon naman po, isa pang phone-in question from Miss Virginia Camarinas, 39 years old, galing ulit sa Caloocan City. Good morning, Miss Virginia. Hello. Okay. Unahin po natin muna yung isa kasi mukhang naputol yung linya ni Miss Virginia. Ito naman po, isang question mula sa ating Facebook page. Galing kay Nida Javier ng Antipolo. Ang tanong po niya, 60 years old na po ako. I'm applying for pension, pero nung nag-double check po ang SSS ng records ko, lumabas na dalawa ang date of coverage. Isang 1973 at isang 1974. Kumuha po ako ng SSS number nung 1973 at nag-start magtrabaho at mahulugan ng employer ng 1974. 1 month na po ang nakalipas ng sinabi ng SSS Marikina na tatawagan ako. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Okay. Salamat yung po. 1 month natin, lang yan, approximate. Kasi pag dalawa ang number, kasi mukhang ang kaso niya either dalawa yung mali ang coverage date or dalawang SS number. Kung yan ay nagmali lang yung date of coverage mo, pag na-start nag-work ka, doon sa report ng employer mo, kukunin lang naman nila yung R1A ng yung employer o ima-manual. Kung R1A, madali. Kung ima-manual yan, medyo tatagal tayo ng mga 3 months para makorek yung date of coverage. Hindi naman dalawang number niyan sigurado. Meron lang nagkamali sa coverage date para maayos yung kanya retirement. Okay, so sana naliwanagan si Miss Nida. Ngayon po, pwede na ba nating balikan si Miss Virginia? Hello? Hello po. Hello, Ayan, good morning good morning. po. Yes. Good morning, ma'am. Good morning, kuya, and to the staff at saka sa mga viewers po. Tatanong ko lang po kung affected po ba yung benefits ko kung hindi po napalitan yung middle name ko. Kasi ang ginagamit ko po ngayon is Tagaza S po. Pero yung sa birth certificate ko po kasi, ma'am, Tagaza Z po. Ano lang to? Z to S. Ang tawag doon? Affidavit lang. Typographical error. Yung birth certificate lang i-present mo. So, wala nang affidavit yan. So, correction ng E4, data amendment form, fill up mo siya, then i-attach mo yung photocopy ng birth certificate mo na Tagaza, i-fill up mo siya, no? Then yung dadali mo lang siya for authentication. Yun na. Para mabago. So, hindi na po na kailangan pumunta sa NSO, ma'am. Kailangan yung NSO copy ng birth certificate.
Ay, ganun po. Sige po. Thank you po, ma'am. Alright, thank you. Anything else, Ms. Beth? Okay. Pwede tayo mag-email o tumawag. Ang email natin na member_relations@sss.gov.ph. Ang ating website ang www.sss.gov.ph. Ayan, okay. Diego. May distinct flavor na berry. Okay, maraming salamat, Doc Janice and Tita Beth Soralvo.